Sa kwento ni Tonyo, isang lumang bahay sa probinsya ang naging saksi sa mga kababalaghan at misteryong bumabalot sa kanilang pamilya. Sa likod ng bahay ay isang balete na sinasabing tirahan ng isang kapre at dito nagsimula ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Isang gabi, habang tahimik na nagbabasa si Tonyo, biglang tumugtog ang isang lumang music box na nagpabalik sa kanya sa mga kwento ng kanyang lola. Ano nga ba ang lihim na dala ng music box at ng kapre sa balete? Alamin ang buong kwento at tuklasin ang katotohanan sa likod ng mga alamat na ito. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Tonyo Tubong Leyte. May karanasan po ako na gusto kong ibahagi sa inyo. Sana po ay makinig kayo. Nangyari ito noong 2017 noong umuwi ako sa probinsya namin. Doon ako sa lumang bahay namin tumuloy. May kalayuan yung lugar namin sa bayan. Kaya hindi gaanong nakakarating doon ang mga modernong bagay. Minsan nga ay wala pa kaming kuryente. Pero okay lang naman sa akin kasi nasanay na rin ako sa ganong pamumuhay. Isa pa sa mga dahilan kung bakit hindi gaanong umuunlad yung lugar namin ay dahil sa mga alamat at kababalaghan na pinaniniwalaan ng mga tao. Isa na doon yung balete na nasa likod ng bahay namin. Sabi ng mga matatanda, may kapre raw na nakatira doon, kaya bawal daw mag-ingay sa paligid ng balete. Isang gabi, nasa kwarto ako noon at nagbabasa ng libro. Nang bigla kong marinig yung tunog ng isang music box, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung tunog. Pero natatakot ako kasi naaalala ko yung music box ng lola ko noon. Yun yung pinatutugtog niya sa tuwing hindi ako makatulog. Nakakaantok kasi yung tugtog noon. Sabi ni lola, regalo raw sa kanya yun ng kapre na nakatira sa balete. Isa yun sa mga kwento ni lola na hindi ko pinapaniwalaan. Pero dahil sa narinig ko, ay naalala ko yung music box na yun. Matagal na rin akong hindi nakakauwi sa amin. Kaya naisip ko na baka may bago na naman silang kwento tungkol sa kapre. Pagkatapos ng gabing yon, ay napansin ko na may mga kakaibang nangyayari sa paligid. Kapag nasa banyo ako at naghuhugas ng kamay, ay may nakikita akong anino sa salamin. Akala ko nga ay may ibang tao sa bahay, pero ako lang naman ang nakatira doon. Kapag natutulog ako, ay naririnig ko pa rin yung music box. Hindi ko na lang pinapansin kasi baka imahinasyon ko lang yon. Pero habang tumatagal ay mas lalo lang akong kinukulit ng music box. Kaya nagdesisyon ako na hanapin kung saan nanggagaling yung tunog. Pumunta ako sa kwarto ng mga magulang ko. Doon ko sinimula ng paghahanap. Isa-isang binuksan ko yung mga drawer. Hanggang sa makuha ko yung isang lumang diary. Diary yun ni Lola. Hindi ko alam kung bakit nasa kwarto pa yon ng mga magulang ko. Binuksan ko yung diary at nagsimulang magbasa. Akala ko ay diary lang yon ng isang normal na tao. Pero nagulat ako sa mga nakasulat doon. Puro tungkol sa kapre na nakatira sa balete ang laman ng diary. Totoo pala talaga yung sinasabi ni Lola noon. Nakausap niya yung kapre at naging magkaibigan sila. Ayon sa diary, may binigay daw na buto yung kapre kay Lola. Kapag daw ay pinasok yung buto sa katawan ng isang kapre, ay mamamatay ito. Nakakatawa yung kwento ni Lola, pero dahil sa mga nararanasan ko ay pinaniwalaan ko na lang. Habang binabasa ko yung diary, ay may nahulog na papel mula doon. Pinulot ko yon at nakita ko yung drawing na ginawa ko nung bata pa ako. Drawing yon ng kapre na nakatago sa likod ng balete. Family reunion namin noon, maraming tao sa bahay. Nagiinuman yung mga pinsan ko sa may likod, malapit sa balete. Tapos yung mga tito at tita ko naman ay nagkukwentuhan sa sala. Kami naman ng mga pinsan kong bata pa noon ay nasa kwarto at naglalaro. Biglang may sumigaw mula sa sala, nagpuntahan doon yung mga tao. Paglabas namin ng kwarto ay nakita namin yung tito ko na nakatayo sa gitna ng sala. Tapos yung mga tita ko naman ay naglalapitan sa kanya.
Nagtataka kami noon kung anong nangyari kay Tito. Tapos bigla siyang sumigaw. Sabi niya, may nakikita raw siyang malaking tao na nasa labas ng bintana. Nagtawanan yung mga tito ko kasi lasing na raw si Tito. Kaya kung ano-ano na ang sinasabi. Pero si Tito ay hindi tumigil sa pagsigaw. Tapos tinuturo niya yung bintana. Sabi niya, papasok na raw yung kapre at kakainin siya. Nagtawanan ulit yung mga tito ko. Tapos sabi nila, wag daw matakot si Tito kasi maliit lang naman siya. Hindi niya kayang kainin yung kapre. Pero si Tito ay hindi pa rin tumigil sa pagsigaw. Tapos bigla siyang tumakbo palabas. Doon na nagkagulo yung mga tao, hinabol nila si Tito. Pero hindi na nila ito nakita pa. Sabi ng mga tito ko, hindi naman daw lasing si Tito. Hindi nga raw ito uminom ng alak. Kaya nagtataka sila kung bakit ganoon yung inasal niya. Ilang araw din ang lumipas bago natagpuan si Tito. Nakita siya sa isang bukirin na napakalayo sa lugar namin. Halos butot balat na lang siya. Sabi ng mga doktor ay maayos naman ang kalagayan ni Tito. Pero hindi na siya nagsalita pa. Hindi na rin siya nakakakilala ng mga tao. Para siyang isang taong grasa na walang pakialam sa paligid niya. Bago pa man matapos ang taon ay namatay din si Tito. Dahil sa nangyari sa kanya ay natakot yung mga kamag-anak namin na pumunta sa bahay. Ang sabi nila, nakita raw ni Tito yung kapre na nakatira sa balete. Pero ang alam ko ay hindi naman talaga nakikita ng mga tao yung kapre. Tanging si Lola lang ang nakakakita doon. Dahil sa kwento ng mga tita ko, ay naisip ko na baka may nagawa si Tito na ikinagalit ng kapre. Kaya nagpakita ito sa kanya at tinakot siya. Mula noon ay nagsimula na rin ang mga nakakatakot na karanasan namin sa bahay. Nagsimula yon sa mga tunog na naririnig namin sa gabi. Tapos yung mga anino na nakikita namin sa salamin. Nakakatakot din yung music box na naririnig ko sa gabi. Pero sa lahat ng karanasan ko, ay yung mismong nakita ko yung kapre sa ilalim ng balete ang pinaka nakakatakot. Nasa kwarto ako noon at natutulog. Bigla akong nagising kasi narinig ko na naman yung music box. Nagalit ako, kaya lumabas ako ng bahay. Sabi ko, tama na ang pananakot sa akin. Lumabas ako ng bahay at nakita ko yung kapre na nakatayo sa ilalim ng balete. Sobrang taas niya, halos umabot na siya sa bubong ng bahay namin. Nanginginig yung mga tuhod ko sa takot. Pero nagawa ko pa ring magsalita. Sabi ko, tama na ang pananakot sa akin. Ano ba ang kailangan mo? Pero hindi sumagot yung kapre. Nakatingin lang siya sa akin. Tapos bigla siyang naglakad papalapit sa akin. Tumakbo ako papasok ng bahay, pero hinabol niya ako. Napasigaw ako, pero wala naman makakarinig sa akin kasi ako lang ang nakatira doon. Nakapasok ako ng bahay, pero naramdaman ko na kinuha niya ako. Napapikit ako at naisip ko na katapusan ko na, pero naalala ko yung buto na binigay niya kay Lola. Nasa bulsa ko yon, kaya kinuha ko at pinasok sa kamay niya. Napasigaw yung kapre, tapos nakita ko na naglaho siya, nakahinga ako ng maluwag. Pero bigla akong nakarinig ng iyak. Yung music box ay tumutugtog pa rin. Hanggang ngayon ay ako pa rin ang nakatira sa bahay namin. Wala na yung kapre sa balete, pero wala na rin yung mga kamag-anak namin na pumupunta sa bahay. Sabi ng mga tita ko, ay ako na lang daw ang natitirang tao na nakakausap yung kapre. Dahil sa napatay ko ito, ay nagalit yung mga kamag-anak niya. At hindi na ako tinantanan. Pero sa tingin ko, ay hindi masamang kapre yung nakatira sa balete. Si Lola nga ay naging kaibigan niya pa. Kaso dahil sa mga kamag-anak kong hindi naniniwala sa mga kwento ni Lola, ay nagalit yung kapre at tinakot sila. Yun nga lang ay masyado itong naging bayolente, kaya nagawa ko siyang patayin. Sa ngayon ay ako na lang ang nakatirang tao dito sa bahay namin. Nakakalungkot
kasi wala na yung mga kamag-anak namin na pumupunta dito. Pero sa tingin ko ay mas mabuti na rin yon. Kaysa naman ay takutin sila ng kapre. Ang problema ko lang ay yung music box na patuloy pa rin sa pagtugtog. Ang kwento ni Tonyo ay nagpapakita na ang mga alamat at kababalaghan ay may mga lihim na maaaring magdala ng takot at panganib. Salamat sa pakikinig mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Kita-kits sa susunod na upload. Tandaan minsan ang mga anino sa dilim ay may kwentong hindi mo inaasahan.